Okay, maligayang pagbabalik po basketball fans. Pag-usapan natin itong umiinit, trending na balita at usapan tungkol dito kay Malupiton. Malupit ka talaga. Sabi ng iba, Coops. Ano ba talaga? Sino ba talaga ang Coops? At ito po ay no, may komento itong si Jerry Esplana regarding kay Malupiton na hindi gaano kaganda at sasabihin ko sa inyo yung opinion ko tungkol diyan. Pero bago yan, syempre, magbalita muna tayo ng mga bagay-bagay po sa basketball. Ano, mabilis lang and then pag-usapan na natin itong mainit topic na to. Intro lang ako. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. So quick hits lang sa basketball bago natin pag-usapan itong mainit na issue kay Malupiton ano. Tungkol sa Gilas Pilipinas, speaking of Gilas Pilipinas, laban natin February 26 and March 1 po. So just so you know, Coach Tim Cone has already set the first practice for Monday, February 16 to prepare for the FIBA World Cup Asian qualifiers against New Zealand and Australia. So Feb 16 po. No? Kahapon kasi yun ang pag-usapan namin ni Homer na hindi na daw ma-attend si Kay Soto sa laro, no? At kaya sinabing 5 days or a few days kasi February 16, kailangan nandoon yung players para makapag-practice. Even though matagal na silang naglalaro against Coach Tim Cone, kailangan pa rin mag-practice. Tama po ba? Okay. So, yan po yung balita tungkol sa Gilas Pilipinas. I also wanted to let you know, just in case you don't know, Commissioner's Cup sa PBA, the league has officially welcomed Macau Black Bears as a guest team for the upcoming conference. Excited na ba kayo? Baka naman Macau Black Bears versus Hinebra naman yan. Anyway, speaking of excited ako. And at the same time, nalulungkot ako. Ang daming mga players sa NBA All-Star na hindi makakalaro. Giannis Antetokounmpo now has been ruled out of the All-Star game due to calf strain and he will be replaced by De'Aaron Fox and he has been named replacement for Giannis Antetokounmpo. Likewise with Stephen Curry, who will not be able to play and he will be replaced by Brandon Ingram. So, ang All-Star Weekend po ay magaganap yan, yung laban mismo sa All-Star Feb 15. 15 po, no? USA versus the World format at 3-team round robin. Mabilis lang yan. Okay, speaking of mabilis, lang ang last update ko lang ha. Eto, nagulat ako ng isang araw. Sinabi ko sa inyo, Jeremy Sohan reportedly signing with the New York Knicks ngayon na winave siya ng Spurs for some reasons that I do not understand. So, yan po ang balita tungkol dyan. Kung kayo ay nasiyahan, please pa-subscribe, hit the notification bell. Balik kayo dito lagi-lagi. Hindi lang balita, opinion, at matapang na opinion syempre. No? Kailangan natin yan. Ito na, Malupiton! Okay, shoutout muna sa Arena Plus sa Stig sa Sports now just in case. Want to learn more about Arena Plus, please send me a message. You have to be 21 years old and above and you have to be responsible kagaya po ni Malupiton. Malupiton, malupit ka talaga, no? Sabi dito ng Sports on Air at sabi niya sa DWAR Abante Radio Sport Talakan ito, talakan talaga. Sabi ni Jerry Esplana, no? Ihiwalayin niyo yung professional sa pangkaraniwan. Marami namang platform para sa mga content kapag ganito kasi nababawasan yung quality at integridad ng liga. Well, maraming nanonood, marami naman talagang nanonood. But let us draw the line. Ano ba talaga ang habol nyo? Kahit sino na lang naglalaro dyan, para bang kengko yan o marami talagang nanonood dahil maganda ang laro. Nako, napaka, ano naman yung sinabi ni Coach, ni Commissioner, ni basketball player, legend Jerry Esplana, no? Jerry Esplana, hindi ako agree. No? Coops man si Malupiton. Meron naman mag-basketball. Of course, yung level niya is not the same. But let me give you a better kung ano yung stance ko dito. Pero bago 'yan, 'di ba, ang nag-commissioner din ito si Jerry at alam ko dito rin naglaro si Harmsu naglaro din sa PSL. I believe, no? Ito, naglaro din dito sa NBL, mga content creator. Ngayon, just to also give you an idea, ang mundo po ng sports and entertainment, ang mga artista, marami na rin content creator. Sa boxing nga, mga content creator ngayon na nagbubuhat sa kasikatan ng boxing. Jake Paul, I'm sure, kilala mo yan. So, marami din nagkikriticize sa kanya. And that's no problem. However,
parang feeling ko nadi-discriminate ang mga vloggers. Parang likewise dati no yung call center nadi-discriminate. Totoo bang trabaho 'yan? Now, the thing is, pag na-brand ka ng vlogger, parang hindi na makapaniwala yung tao na magaling ka o marunong ka mag-basketball. Parang bakit ganun? No? And all I'm saying is that, and I'm not saying na exactly kay malupito nito. Pag sa vlogger ka lang. Bakit ka nagagawa ng ganito? I mean, just like any normal people, we can do things. No, ang nakakapagtaka pag may ibang player na nakapasok diyan, na kapatid, kamag-anak or pabor na hindi naman magaling, wala namang problema. Pero pag sikat na vlogger ang nakalaro at nakapasok sa isang koponan, nagiging problema. Bakit naman? Nakakapasok nga yung mga malalakas na hindi naman ganun kagagaling sa isang team. Whether ano. Na may nag-comment pa, sabi sa akin, dati nga daw ang PBA, pinalaro si Manny Pacquiao, pinag-coach pa. Boxer yan, di naman yung basketball player. So, sa akin lang, while I understand what Jerry Esplana is saying na yung quality bumababa because we really know kung magaling talaga mag-basketball ito? O baka lang nangingibabaw lang yung sobrang galing niya mag-vlog kaya nasasabihin na hindi siya magaling mag-basketball? I mean, we have to think about that as well. Kasi parang nagiging unfair tayo nagiging unfair tayo. Ngayon, sasabihin natin na marami namang nanonood sa quality. Sa sobrang dami ng basketball, yes, maraming nanonood. Pero sino ba talaga ang nagbibigay ng balita ngayon sa basketball? Miski EASL, gumagamit sila ng influencer. Although hindi nila pinapalaro, no? We have to accept that the time that the time that we're living in, content creator, bloggers, is already going to be a part of it. At nakakatulong yan. Huwag natin sasabihin hindi. Plus, sa totoo lang, pre-season naman ito. I do not know. Di siguro tinetesting kung magaling talaga o hindi. Pero to say na wag palaruin ng isang content creator because he's a content creator, we also need to quantify kung gaano ka runo, gaano ka galing. And of course, it's the team's decision. And sa totoo naman, kahit anong liga ngayon, ang mga content creator talaga ay nagte-trending. Kung hindi maglaro yan si Malupiton dyan sa Binyan or sa MBBL, mapapag-usapan ba natin ngayon yan? Ipipick up ba yan ng media? Ipipick up ba yan sa social media? Nakakatulong yan, in a way. No? I'm not saying makakatulong yan para mag-champion. Baka nalimutan ni Jerry yan na nagturo kay Junmar Fajardo para maging maangas siya kay Kelvin Abueva. Hindi. The point that I'm trying to say is that people are definitely gonna criticize this move because it's unorthodox, but it is also, I think, the future. Right now, ang dami pong mga basketball player na nagbablog. Nagkataon lang na nauna mag-vlog bago mag-basketball ito si Malupiton. But I believe that everyone should be given a chance to play. Komedyante kasi, kaya naiintindihan ko But again, nadi-discriminate lang. I think we should be open to this situation because it is what it is right now. Now, ang sa akin lang, kung si Malupiton ako at ako'y naimbita dahil sikat ako, siguro dahil yung pabor, dahil mas sikat ako, kaya ako kinuha kasi kung hindi naman ako si Malupiton, hindi naman makakalaro. It's the same thing, you know. We all have to have a springboard. Si Manny Pacquiao, kung hindi naman siya sikat na boxer, magiging singer, magiging artista ba yan? Likewise with Malupiton. I do not know the exact strategy that they're doing. Kung ito ba ay magiging full blast na maglalaro siya or this is just a marketing stunt. But either way, it's working because we are talking about it. Di ba? And I do have respect with everyone's opinion. It's just that I always believe that people like, you know, lalo na yung mga vloggers na nagbe-venture sa mga bagay-bagay, nagbe-venture sa business, nagbe-venture sa sports, sa arts, sa entertainment. I think we should not discriminate them. I think they have also skills. Yun lang para sa akin. No, medyo dapat mas maging open-minded tayo sa mga sitwasyon na to kasi nangyayari naman to dati pa Hindi lang mga vloggers ang mga vloggers lang ngayon. Pero dati na may mga celebrity, may mga kamag-anak, may mga nepo din naman. Nagkataon lang ngayon na sikat ang nepo baby. ang
mga kaibigan. So at least may pakinabang kaysa sa wala. May naidudulot na ang tawag dito, mileage marketing sa liga. I mean, sa boxing, una, hindi ko rin matanggap yan eh. Pero sabi ko, nakikita ko na rin eh. Kasi may kakulangan din naman talaga sa sports kung bakit hindi napopromote na pag-usapan masyado. Ang sports kasi, naniniwala ako na while people follow a team, yung fans talaga, they would follow a player. And sino ba naman talaga yung mga sikat na player ngayon sa PBA or MPBL? So malupiton would certainly help. So I am not against it. I am for it. It's just part of the evolution. Eh, nasa team na yan kung gusto nilang, kung pangit talaga ito maglaro at pinasok nila, eh, nasa team na yan kung gusto nilang magpakengkoy-kengkoy. But it is what it is. And that's progress. Progress sa sports and entertainment. Let me just elaborate. Na it's when I say progress, entertainment sa promotional as a whole. It's part of it. Hindi mo mawawala yan. Okay? Pero again, nasa kanila na yan kung gusto nilang matalo, kung hindi talaga ito magaling. And I think we understand why we're doing this. Kasi I think si Jerry PSL at saka everyone else have done it in the past. So, that's all I'm gonna say about that. But let me know what you think. Huwag kayong masyado mag-alala. I think ano lang yan. Hindi rin naman magtatagal kasi sa tingin ko mas malaki kikitain niya sa pagbablog-vlog na lang at magturo na lang siya sa mga PBA players kaysa maglaro dyan. But again, if that is his passion, I'm for it. So that's all I'm gonna say. Let me know what you think on the comment section, guys.